Salamat po at napadaan po kayo sa channel na ito. Actually, ito po yung unang-unang video na i-upload ko po sa channel na ito. Ako nga pala si Kuya Pete. Hindi po ako pro BBM, hindi po ako dilawan, hindi po ako pink, pula, green, asul, o ano po ang kulay politika. At lalo-lalo na po, hindi po ako pro DDS. Siguro po sama-sawa na po kayo sa mga usapin ng mga awayan ng mga politiko dito sa atin. At hanggang sa nadadamay na nga po yung mga iba nating mga kababayan, mga ordinaryong Pilipino. At nakikigulo na rin po sa mga siraan ng mga ginagawa po ng ating mga politiko. Tama po ba? Tama po ba na makisali tayo doon? Tama po ba na maging tapat tayo sa partikular na politiko? Tama po ba na halos sirain natin ang bansa natin para lang kapihan natin ang isang politiko at sirain yung isa? Tama po ba na halos nagpakamatay tayo para sa kanila? O baka naman kailangan na natin mag-isip? Kailangan na natin magmuni-muni? Kanino ba talaga yung katapatan natin? Sa politiko ba? O baka naman kailangan yung katapatan natin sa bansa? Sa bansang Pilipinas? Sa sambayan ng Pilipino? Hindi po kay Digong lang, hindi po kay BBM lang, hindi po kay Lenny lang, at hindi po kung kanino mang dilawan lang. Ang mga yan po, may pinaglalaban po ng mga yan, yung mga sarili nilang interest. Hindi ko naman nila lahat, pero marami po sa kanila na nilalaban po nila ang kanilang mga sariling interest. Kung isang papapansin niyo yung biglaan na lang po pag-shift o paglipat po ng kanilang loyalty. Naalala ko pa nga po pala sinabi ni Manuel L. Quezon noon. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Yan po yung mga sinasabi ni Manuel L. Quezon noon. Pero sana, nasa puso rin yan ng mga politiko natin ngayon. Ngunit, hindi po eh. Iilan lang po siguro yung may ganyang puso. Sa totoo lang eh, yung iba dyan eh. Kung kanina sila nakakasiguro na mananatili sila sa kapangyarihan, doon sila sumasama. Wala na silang pakialam kung mali o tama yung ginagawa nito. Kakampihan po nila yon. So, dapat po marunong po tayo mag-isip. At yan po yung gusto ko pong magiging tema ng channel na to. Na lahat po ng mga sinasabi nila, kumbaga sa pagkain eh, hindi lang po natin basta pagkasubulunuin. Dapat kung nguyain po natin maigi, lasahan po natin. Sa mga sinasabi nila, linangin po natin maigi, unawain po natin bago po natin paniwalaan. Usually po dapat pag sa mga sinasabi po ng mga politiko dapat wag po tayo basta maniwala doon sa sinasabi nila. Kasi yung sinasabi po nila yung mga salita na gusto nilang paniwalaan natin upang isipin natin kung ano sila. Para po nagtitinda ng isda yan eh. Di ba pag nagtitinda ng isda, ano ba sinasabi niya, masarap to, sariwa to, naipit lang yan, kaya puputok yun tiyan. Pero totoo niyan, bulok talaga yun. Ganon din po yung mga politiko. Kung tamo yung mga pangalan nila pag nasa signboard nila, pag nangangandidato. May mga nakatatak na si Superman, si mapagkakatiwalaan, masipag, makatao, makabayan, makadiyos. Wala totoo yun. Pero hindi po dapat yun na po sinabi na makadiyos sila. Makadiyos nga sila. Tingnan po natin yung ginagawa nila. Huwag po natin paniwalaan yung sinasabi nila. Tingnan po natin kung ano yung kanilang ginagawa. At doon po sana tayo magbase sa mga paniniwalaan natin. Ngayon po, sa channel po na ito, sa mga susunod po nating video, isa-isa po natin linangin
pag-usapan yung mga issues. Tingnan po natin ano ba talaga yung tama at paano po talaga tayo magdesisyon. Para po hindi po tayo nag-aaway-away. Kasi pag nag-aaway-away po tayo, ginugulo po natin yung bansa natin para lang po sa isang politiko. Para tayo nakasakay sa isang barko na pinababa yung gusto nating kapitan. Tapos ginawa natin, yung barko na yun, iniyuyug-yug po natin. Binubutas, niyuyug-yug at sinisira. Dahil gusto natin mapababa yung ayaw natin o ayaw natin doon sa nakaupong kapitan. Pero, pag nayugyug ba natin, nabutas o nataob ba natin yung barko na sinasakyan natin, sino ba may mahihirapan? Sino ba apektado? Tayo din. Hindi lang po yung politiko. Hindi lang po yung kapitan. Di po ba? Ganun din po yan. Pag binaksak po natin yung bansa natin, hindi lang po si Marcos ang apektado. Tayo po lahat. Paano kung later on, nalaman natin, mali pala yung niluluklok natin presidente. Di ba? Kumisan, makikita mo, may nagsisigaw dyan. Marcos bangag. Patunayan mo bang bangag? Di ba? Ako hindi po ako maka-Marcos. Ako totoo nung tumakbo po yung Duterte, yung Rodrigo Duterte, Binay po yung binoto ko. Natalo ko yung Binay, hindi po ako hindi siya, suportahan ko sana. Suportahan ko yung tama niyang ginagawa. Pero yung mga hindi gawain niya na hindi ko gusto, hindi ko susuportahan. Tapos, pumalit po nagkaroon po ng eleksyon nito nila Marcos. Hindi ko naman po binoto si Marcos tsaka si Sara. Actually, yung binoto ko po si Isko Moreno. Doon ko sa kanya nakita yung leadership, yung personality na gusto ko maging presidente. Pero sa kasamang palad, hindi po nanalo. Pero hindi ko rin po kailangan na magngit-ngit o magalit kung kani-kanino dahil di nanalo yung Isko Moreno ko. Tuloy ang buhay. Dahil si Marcos, yun na piling presidente, suportahan natin. Ako inisip ko, suportahan ko yung tama niyang ginagawa. At hindi ko rin susuportahan yung mali niyang ginagawa. Doon po tayo magbase sa ginagawa nila. Hindi po doon sa tao mismo. Hindi yung pag Marcos ka, BBM ka, solid BBM ka na, whatever, kung ano man ginagawa niya, mali man o tama, basta BBM ako. Pag Duterte ako, mali man o tama yung ginawa ni Duterte, basta Duterte ako. So pag-usapan natin yan sa mga susunod na video. For now, at least nagkakilala na tayo. Abangan niyo po yung mga susunod kong video. See you on my next video. Salamat po.